sa ating mga SSS pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Pagpasensyahan nyo na guys ang aking pagbanggit ng mga salita. Medyo nag-a-adjust pa ako sa retainer ko. Ang sakit. Anyway, sasagutin ko tong comment ni Ma'am Elizabeth. Sabi niya, what's the category to be batch 1 or batch 2? Thank you. Okay, sa schedule po no, ng release ng inyong pension with SSS, kahit na doon sa 13th month pension release, lagi talagang sinasabi ni SSS na yung batch 1, ganitong date yung release, yung batch 2, ganitong date yung release. Kaya maraming mga pensioners natin dito na nalilito. Ano ba yung date of contingency ko? Ano ba yung date of retirement ko sa SSS? Saan ba sila pasok? Sa batch 1 ba or batch 2? No? Ang iba dito magtatanong, Ma'am, yung birth date ko ganitong buwan. Bakit po nasa batch 2 ako? Dapat po nasa batch 1 ako. Ganito yan mga ma'am and sir. Hindi lang kasi birth date ang magiging basihan kung kayo ay nasa batch 1 ba o kayo ay nasa batch 2, no? May mga factor po paano natin malalaman kung ano yung date of contingency natin sa SSS. Sino po dito sa inyo ang nakapanood na po ng video ko doon sa date of retirement? Taas ang paa, charot. Diba guys, doon po sa date of retirement natin, meron pong meron tayong 4 types of date of retirement natin sa SSS. So itong 4 types of date of retirement, dito nyo po malalaman kung ano yung batch kayo pasok. Kung ano ba yung date of contingency nyo or kaya date of retirement nyo sa SSS. So number 1, meron tayo ditong date of separation. Ito po ay para po sa mga employed member, age 60 to 64 years old. Na kapag mag-retire na sila within that age, ang magiging date of retirement nila sa SSS ay ang kanilang date of separation sa company. So yun yung date of contingency nila, hindi ang kanilang birthday. Nagigets nyo? Pangalawa naman, ito yung 60th birthday, 60 years old mo, di ba? Usually, ito yung sinasabi nila, Ma'am, nag-60 ako nung ganito, nung ganyan. Okay? Itong sa 60th birthday, kapag separated na po sa company, kumbaga naghihintay na lang siya, kailan siya mag-60 years old. No, nung nag-apply siya, ayun na yun. Yun na ang date of retirement niya, ang kanyang 60th birthday. Pangatlo, itong 65th birthday. Ito naman regardless kung employed ka or not. Kasi ang 65th birthday natin, compulsory retirement na po yun. So, ang magiging date of retirement mo kay SSS, yung 65th birthday mo. Nagigets nyo? At tapos naman, itong pang-apat, yung last but not the least, month after the semester. Ito naman po, para doon sa mga member ni SSS na pinupuno pa yung 120 months. Kumbaga, nasa retirement age na sila, senior citizen na sila, kaso hindi pa nabuo ang 120 months na contribution para maging pensionado sila ni SSS. At mas pinili nilang ipagpatuloy pa ang contributions hanggang sa mabuo nila ang 120 months na contributions. So, ang magiging date of retirement nyo niyan, or date of contingency nyo kay SSS ay ang month after the semester. Meron na akong video nito guys, yung date of retirement. No? Kung gusto nyo mapanood yung video na yon, comment ka lang, i-reply ko sa iyo yung link ng video para mas maintindihan nyo. Kasi doon nagbibigay ako ng mga examples talaga. Okay? Para mas maintindihan nyo po. Ngayon, pagsasabihin nyo po, Ma'am, bakit gano'n? Nasa batch 1 naman ako, pero bakit yung pension ko pumapasok sa akin? Every 8th of the month na, 6th of the month. Bakit hindi first day of the month? Sa bangko nyo na po yun, guys. Basta sa SSS, yun na yung nakaschedule nila. No? First day of the month para sa batch 1, tapos every 16th of the month naman para sa batch 2. Malinaw, SSS pensioners? Sana po sa mga nagtatanong dito, guys, na nalilito, ano ba ako, batch 1 ba ako or batch 2? Sana na ipaliwanag ko po dito ng maayos, guys. At kayo na po ang makipag-evaluate niya sa sarili nyo kung anong batch po kayo. Okay? Bago ko po end ang video na ito sa mga hindi pa po nakapag-try. Ako na pong nagsasabi sa inyo guys. Kilala niyo ko. Hindi ko to i-recommend sa inyo kapag hindi ko siya nakitaan ng magandang result sa akin. I-endorse ko ang product kapag nagamit ko na guys para mapatunayan ko talaga sa sarili ko na effective na yung product na yun. Okay? Sa mga naghanap po ng whitening lotion, itry nyo si RDL Papaya with vitamin E.
At ang ating Alada Whitening Soap. Medyo mahal lang to guys, pero worth it naman po. At saka, anuhin nyo lang, hati-hatiin nyo lang katulad sa ginagawa ko. Okay, para hindi siya madaling maubos. Ang link ng mga products na to, ilalagay ko po dyan. Makikita nyo sa title ng video, i-click nyo lang yan. Nandun yung link ng product. Alright, SSS pensioners and SSS members, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.